Sa bawat araw na pumapasok ako sa eskwela, hindi maiiwasang makita si Carla. Mula pa noong unang araw ng klase, tila kami may hindi maipaliwanag na tensyon sa isa't isa. Hindi ko alam kung ang ugali ko ba ang hindi niya gusto o sadyang hindi lang kami magka-wavelength. Minsan naririnig ko ang mga bulungan ng aming mga kaklase. Uy, si Miguel at Carla, lagi na lang nagtatalo. Ang Pasko ay palapit na at sa aming klase, nagpasya ang guro na magkaroon ng exchange gift para sa lahat. Isa itong activity na dapat magpapalapit sa aming mga estudyante. Ngunit sa akin, ito'y isang pagsubok. Paano kung si Carla ang makuha kong kapartner? Isang nakakatakot na ideya. Sa araw ng bunutan, lahat kami kinakabahan. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking palad habang hawak ang maliit na papel na may pangalan ng aking kapartner. Isa-isang nagbunot ang aming mga kaklase at nang ako nang sumunod, tahimik ang lahat. Dahan-dahan kong binuksan ang papel at hindi ko maikakaila ang pagkabigla nang makita ko ang pangalan ni Carla. Siya ang kapartner ko. Serious ka, Miguel? Bulong ni Carla, halata ang kanyang inis sa sitwasyon. Sana hindi mo naman akong ibagsak sa regalong ibibigay mo. Ngumiti ako, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib. Baka ikaw ang magulat sa regalo ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang ibibigay ko kay Carla. Gusto ko sanang gawing espesyal ang regalo ko, pero sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, paano ko ba siya mapapasaya? Hanggang sa naisip ko ang isang bagay na alam kong magiging meaningful para sa kanya. Sa araw ng exchange gift, nagtipon-tipon kami sa silid-aralan, puno ng saya at excitement ang lahat. Isa-isa kaming nagbibigay ng regalo at nang kami na ni Carla ang magpapalitan, lahat ng mata ng aming kaklase ay nasa amin. Hinawakan ni Carla ang maliit na kahon na ibinigay ko sa kanya. Ano ito, Miguel? Tanong niya, puno ng curiosity ang kanyang boses. Buksan mo na lang? Sagot ko, pilit na hindi nagpapahalata sa kaba. Unti-unti niyang binuksan ang kahon at nang makita niya ang laman nito, hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang kuwintas na may pendant na hugis puso. Tila ako'y nakakita ng kakaibang ningning sa kanyang mata. Ngunit bago pa man ako makapag-react, ginawa ni Carla ang hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Miguel, salamat, sabi niya, halos bulong. Hindi ko inakala na ganito ang mararamdaman ko. Sa likod ng kanyang ngiti, tila may nakatagong mensahe. Ano nga ba ang nasa likod ng kanyang biglaang pagbabago ng damdamin? Sa isang iglap, ang lahat ng aming hindi pagkakaintindihan ay tila natunaw. Ngunit sa likod ng masayang tagpo, may bumabagabag sa aking isip. Ano ang tunay na kahulugan ng kanyang yakap at ng kanyang nangiti? Sa bawat kuwentuhan, sa bawat tawanan ng mga kaibigan, naririnig ko ang pangalan ni Marco, ang kababata kong naging mortal na kaaway. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa tuwing magtatama ang aming mga mata sa loob ng silid-aralan, waring may bumabalot na alinsangan at pagkailang. Para kaming dalawang kuting na di magkasundo sa isang maliit na kahon. Nagumpisa ang lahat noong ikalawang taon sa sekundarya. Isang maliit na bagay, isang di pagkakaintindihan na lumaki ng lumaki. Pareho kaming may pride kaya't imbis na magkabati, mas pinili naming magpatuloy sa pag-iwas sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang buwan ng Disyembre, ang panahon ng pagmamahalan at pagkakasundo, ang Pasko. Sa aming paaralan, taon-taon ang aming klase ay nag-oorganisa ng isang exchange gift party. Bagamat hindi ko inaasahan, tila may kuryente akong naramdaman nang mapansin kong si Marco ang aking nabunot sa raffle. Paano kaya kung hindi na lang ako magbigay? Tanong ko sa sarili. Ngunit alam kong hindi iyon tama. Kaya't minabuti kong maghanap ng regalo na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Sa kabila ng aming hidwaan, alam ko pa rin ang kanyang mga hilig. Mahilig siya sa comics, sa mga kwentong superhero.
Ilang araw bago ang party, napansin kong si Marco ay tila may binabalak. Madalas siyang nakikihalubilo sa ibang kaklase, nagiging mas magiliw sa mga taong hindi naman niya dating kinakausap. May kung anong bumabagabag sa akin, ngunit sinubukan kong huwag itong pansinin. Dumating ang araw ng exchange gift party. Sa silid-aralan, pinalamutian ng mga kaklase ang paligid ng makukulay na ilaw at parol. Ang bawat isa'y puno ng kasiyahan, ang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nang magsimula na ang palitan, unti-unti akong kinabahan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marco sa aking regalo? Nang tawagin na ang pangalan niya, tumayo siya at lumapit sa akin. Nagulat ako nang makita kong may dala siyang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya na may nangiti sa labi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tahimik kong tinanggap ang kanyang regalo. Sa kawalang hanggan ng segundo, binuksan ko ang kahon at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lumang comics na matagal ko nang hinahanap. Alam kong mahilig ka sa ganyan, sabi ni Marco, at alam ko rin kung gaano mo ito hinahanap. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Salamat, ang tanging nasambit ko, baka dahil sa gulantang at saya na naramdaman ko. Sa kabila ng lahat, nagkakatawanan kami at tila nawala ang lahat ng galit, ng sama ng loob. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Nang dumating ang oras ng pag-uwi, nagpaalam ako sa mga kaibigan at sinubukan kong abutan si Marco. Gusto kong magpasalamat ng lubos at baka sakaling makahanap ng pagkakataon para magkabati na kami ng tuluyan. Paglabas ko ng silid-aralan, nakita ko si Marco na may kausap na isang babae. Hindi ko inaasahan ang aking nakita. Siya'y nakangiti at tila ba may sinasabi sa kanya ang babaeng iyon na ikinasaya niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba may iba pang dahilan ang pagkakalapit namin ni Marco sa araw na iyon. Tila may ibang kwento na hindi ko pa alam. Lumapit ako sa kanila, pilit na ngumiti kahit may bumabagabag sa kalooban ko. Marco, simula ko, salamat ulit sa regalo. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Ngumiti siya sa akin, ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagsalita ang babaeng kasama niya. "Oh, ikaw pala si Mia," sabi niya. "Ako si Julia, pinsan ni Marco. Lagi kaniyang kinukuwento sa akin." Nagulat ako sa mga sinabi ni Julia. Bakit ako kinukuwento ni Marco? Ano ang pakay niya sa pagpapakilala sa akin? Marami akong tanong, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. "Ah, ganun ba?" Tanong ko, pilit na tinatago ang aking pagkagulat. Anong sinasabi niya tungkol sa akin? Bago pa man makasagot si Julia, biglang may malakas na tunog na nagmula sa loob ng paaralan. Isang tawag mula sa aming guro na nag-announce ng isang biglaang meeting. Walang nagawa kundi iwanan ko sina Marco at Julia upang makinig sa anunsyo. Tumalikod ako, ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sa aking paglalakad papunta sa meeting, hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na tila ba nakatago sa likod ng mga nangiti ni Marco. Ano nga ba ang mga sinasabi niya tungkol sa akin? At bakit tila may ibang nag-uugnay sa aming dalawa? Sa kabila ng aming pagkakaayos, nararamdaman kong may mas malalim pang kwento sa likod ng lahat ng ito. Sa pagpasok ng Disyembre, ang lamig ng hangin ay tila ba nararamdaman ko sa bawat pagdaan ng mga araw. Kahit sa loob ng aming silid-aralan, ang diwa ng Pasko ay unti-unting bumabalot sa amin. Ang mga palamuti, ang mga awit, pati na ang nakakatawang pag-aaway namin ni Marco, tila ba nagiging mas makulay dahil sa nalalapit na kapistahan. Exchange gift na naman, bulong ni Marco habang kami ay nag-iisip kung ano ang ireregalo sa aming napili. Ako at si Marco, sa kabila ng aming pag-aaway, ay napili pa ring magkapareha sa exchange gift.
Isang pagkakataon na minsang nagdulot ng inis sa akin, ngunit sa kabila nito, nagbigay rin ng kakaibang excitement. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong ibibigay ko sa'yo. Umamin ako sa kanya. I mean, ano bang gusto mo bukod sa libreng suntok sa akin? Tumawa siya, isang tawa na tila ba nagsasabi na may plano siya. Basta, abangan mo na lang. Siguradong magugustuhan mo, sagot niya habang nakangiti. Ang mga mata niyang tila ba may lihim na itinatago. Ako'y nagdesisyon na bigyan siya ng isang bagay na simple ngunit may kahulugan. Nais kong ipakita na sa likod ng aming mga alitan, may pag-unawa at pagkakaibigan na nag-uumpisang umusbong. Bumili ako ng isang magandang scarf, kulay asul na bagay sa kanya. Nang dumating ang araw ng palitan ng regalo, ang silid ay puno ng tawanan at halakhak. Ang bawat isa sa amin ay puno ng excitement sa kanilang matatanggap. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Ano kaya ang ibinigay ni Marco sa akin? Ang tanong na ito ang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Sa wakas, dumating na ang oras ng palitan. Isa-isa kaming lumapit sa aming mga partner, nagbigay ng regalo at nagbukas nito. Nang ako'y lumapit kay Marco, may kakaiba sa kanyang nangiti. Ibinigay ko ang scarf at hindi ko maitatanggi ang saya sa kanyang muka. Salamat, bagay na bagay ito sa malamig na panahon. Ngunit nang siya'y nagbigay ng regalo sa akin, hindi ko agad ito binuksan. Ang kahon ay maliit, ngunit may bigat na tila ba may mahalaga sa loob. Nagkatinginan kami at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon na higit pa sa aming alitan. Nang buksan ko ang kahon, ang aking puso ay tumigil saglit. Isang pendant, hugis puso, at sa loob nito may larawan naming dalawa. Isang kuha na hindi ko alam kung kailan niya ginawa. Nakangiti kami, tila ba walang alitan, isang larawan na puno ng pag-asa. Marco, ano to? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Alam mo, minsan kasi, iniisip ko kung bakit ba tayo magkaaway. Tapos na-realize ko, mas marami tayong magagandang alaala kaysa sa hindi pagkakaintindihan. Sagot niya, seryoso ang tinig. Gusto ko lang ipakita na kahit ano paman, may bahagi ng Pasko na nag-uugnay sa atin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang pendant na ito, isang simpleng bagay na may malalim na kahulugan, ay tila ba nagbukas ng isang bagong yugto sa aming kwento. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, naroon ang pag-asa na maaari naming simulan ang isang bagong pagkakaibigan o higit pa. Ngunit bago kami makabuo ng anumang konklusyon, isang pangyayari ang nagbago sa takbo ng aming araw. Biglang pumasok si Clara, ang aming kaklase, hawak ang isang sulat. Nakita ko ito sa labas, para daw sa iyo, Marco, sabi niya habang inaabot ang sulat. Nang buksan ni Marco ang sulat, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Paano nangyari ito? Bulong niya, tila ba hindi makapaniwala. Ako'y nag-alala, ang pendant sa aking kamay na tila ba nagiging simbolo ng isang masalimuot na hinaharap. Marco, ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May kailangang malaman ka pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Minsan, ito ay puno ng mga sorpresa na hindi mo inaasahan. At sa aming kwento, ang sulat na iyon ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng misteryo. Habang ang mga ilaw ng Pasko ay nagliliwanag sa paligid, ang tanong sa aking isipan ay hindi na tungkol sa regalo. Ano ang laman ng sulat? Ano ang lihim na kailangang malaman ko? Sa gitna ng pagdiriwang, ang twist na iyon ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Isang direksyon na hindi ko kailanman inaasahan. Sa umaga ng Pasko, ang malamig na hangin ay tila may kasamang kakaibang init sa aking puso. Bagamat hindi ko maipaliwanag, may kung anong halina ang araw na ito
na tila ba may inaasahan akong espesyal na mangyayari. Hindi ko maalis sa isip ang nangyari kahapon sa Christmas party ng klase namin. Ang exchange gift na naging daan upang unti-unting magkalapit ang loob namin ni Marcus, ang matagal ko ng kaaway. Nang araw na iyon, hindi ko inaasahan na siya ang makakakuha ng regalo ko. Subalit sa halip na magpatuloy ang aming iringan, isang misteryosong ngiti ang bumungad sa akin mula sa kanya. Naglalaman ng isang simpleng kuwaderno ang regalo ko, isang kuwadernong may mga pahina para sa mga kwento at tula. Hindi ko alam kung bakit iyon ang pinili kong ibigay, ngunit tila ba may kakaibang silbi ang naging pasya ko. Sa paglipas ng mga oras mula noon, hindi ko maalis sa isip ang mga ngiti at tawa ni Marcus habang binubuksan ang regalo. Parang may kislap sa kanyang mga mata na noon ko lang nakita. Sa kabila ng mga alitan at tampuhan, naramdaman kong may umuusbong na pag-unawa sa pagitan namin. Parang may pahiwatig ang kapalaran na kami ay pinagtagpo sa paraang hindi inaasahan. Mabilis na lumipas ang mga oras at narito na kami sa bahay ng isa sa mga kaklase namin para sa isang simpleng handaan. Ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang mga sariling kwento at karanasan. Ngunit ang akin ay tila ba isang lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang nagkakainan at nag-uusap ang bawat isa, napansin kong si Marcus ay palaging nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasalita nang hindi ko marinig. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tawanan at kwentuhan hanggang sa dumating ang oras na magpalitan ng mga sulat na isinulat namin sa aming mga kwaderno, isang tradisyon na nagmula sa regalo ko. Nang dumating ang oras para basahin ang sulat ni Marcus, hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib. Nakaupo kami sa isang sulok habang ang ibang mga kaklase ay abala sa kanilang mga sariling gawain. Binuksan ko ang kwaderno at sa unang pahina ay nakita ko ang sulat ni Marcus para sa akin. Minahal kita nang hindi ko namamalayan. Bawat iringan, bawat tampuhan ay tila ba isang paraan upang itago ang tunay kong nararamdaman. Sa bawat pagkakataong nagkikita tayo, hindi ko maalis ang tingin ko sa iyo. Ngayong Pasko, nais kong sabihin na sana'y maging daan ang araw na ito upang magbukas ng bagong kabanata sa ating dalawa. Hindi ko inaasahan ng mga salitang iyon. Ang kapayakan at katapatan ng kanyang pahayag ay tumagos sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng tampuhan, naroon ang isang damdamin na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pag-ibig na tila ba unti-unting nagkakaroon ng puwang sa pagitan namin. Tumayo si Marcus, lumapit sa akin at iniabot ang isang maliit na kahon. Merry Christmas, Bianca. Sana ito ang maging simula ng isang bagong kwento. Bulong niya habang iniaabot ang regalo. Sa pagbukas ko ng kahon, isang pares ng tiket para sa isang art exhibit ang bumungad sa akin. Matagal ko nang nais makapunta sa exhibit na iyon, ngunit hindi ko inaakalang maririnig ni Marcus ang aking nasambit na pangarap. Sa mga oras na iyon, napagtanto kong sa kabila ng mga iringan at tampuhan, naroon ang isang pagkakaintindihan na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng telepono ni Marcus. Tumawag siya, nagpaalam, at nagmadaling lumabas ng bahay. May kailangan lang akong gawin, Bianca, babalik ako agad, ang sabi niya bago tuluyang umalis. Habang papalabas siya ng pintuan, naiwan akong nag-iisip. Ano ang nangyari? Bakit siya nagmamadali? Sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan, isang bagay ang sigurado. Ang araw na ito ay nagbukas ng bagong pinto para sa aming dalawa. Subalit ang hindi ko pa rin maunawaan ay ang misteryosong pag-alis ni Marcus na tila ba may malaking kaganapan na magbabago sa lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, dala-dala ang kwaderno at ang regalo ni Marcus, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip.
Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis? At paano ito makakaapekto sa amin? Sa kabila ng mga tanong, ang puso ko ay puno ng pag-asa at pananabik dahil kahit ano pa man ang mangyari, alam kong ang Paskong ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Sa mga nagdaang linggo bago ang Pasko, hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat sa pagitan namin ni Marco. Simula noong malaman ko na siya ang nakabunot sa akin para sa exchange gift, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano kaya ang ibibigay niya. Si Marco, na halos hindi kami magkasundo at palaging nag-aasaran, ay nagkusa pa talagang tanungin ang mga kaibigan ko tungkol sa mga gusto ko. Siyempre, hindi ko ito nalaman kaagad, ngunit nang marinig ko ang bulong-bulungan, tila may kung anong init na pumuno sa aking pisngi. Alam mo ba, Ana, sabi ni Carla, isa sa mga kaibigan ko, habang kami ay naglalakad pa uwi. Si Marco nagtatanong talaga kung ano ang gusto mo. Parang may pinaplano siyang espesyal. Napaisip ako. Bakit kaya aaminin ko na sa kabila ng aming mga tampuhan at asaran may kung anong kiligang dulot ng ideyang ito. Ngunit mabilis ko rin itong isinantabi. Baka naman trip lang niya akong asarin, gaya ng dati. Dumating ang araw ng exchange gift, ang lahat kami ay sabik na nagtipon sa isang maliit na party sa klase. Ang silid-aralan ay puno ng tawanan at kantahan habang ang mga estudyante ay abala sa pagbubukas ng kanilang mga regalo. Ang eksenang ito ay laging puno ng saya, ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Marco. Ano kaya ang ibinigay sa iyo ni Marco? Tanong ni Carla habang binubuksan ko ang regalo. Ngunit bago ko pa man makita ang laman, may kumatok sa pintuan. Pumasok ang aming guro, dala ang isang maliit na kahon na may pulang laso. Ana, may nagpadala nito para sa'yo, aniya, at iniabot sa akin ang kahon. Nagulat ako. Hindi ko kilala ang sulat kamay sa card na nakadikit sa kahon, ngunit sa likod ng isip ko, naroon ang hinala na si Marco ang nagpadala nito. Binuksan ko ang kahon at laking gulat ko nang makita ang isang napakagandang kwintas na may pendant na hugis puso. Sa loob ng pendant, may nakaukit na maliit na salitang patawad. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Marco, tila may alinlangan sa kanyang mga mata. Ana, simula niya, halos pabulong. Sorry sa lahat ng asar at gulo na ginawa ko sa'yo. Alam kong hindi tayo laging magkasundo, pero siguro, pwede nating subukan. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang pendant na iyon ay parang simbolo ng bagong simula, isang pagkakataon na magkabati at makita ang isa't isa sa ibang liwanag. Ngunit bago ko pa man makapagsalita, biglang may naganap na hindi inaasahan. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid-aralan. Tumayo ang lahat, nagulat at natatakot, habang ang iba ay nagtakbuhan palabas. Ako naman ay napahawak sa braso ni Marco sa gulat. Ano yon? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit sa halip na umalis kasama ng iba, hinawakan niya ang kamay ko. Waring sinasabing huwag matakot. Sa gitna ng kaguluhan, tila may kung anong nagbago. Hindi ko na inisip ang tungkol sa aming mga tampuhan, kundi ang init ng kamay ni Marco na tila nagbibigay ng kasiguraduhan. Sa kabila ng takot at pag-aalala sa nangyari, naroon ang kakaibang saya na maramdaman ang kanyang presensya. Halika, tingnan natin kung ano ang nangyari, sabi ni Marco at sabay kaming naglakad palabas ng silid-aralan, hawak pa rin ang kamay ng isa't isa. Sa labas, nakita namin ang mga estudyante at guro na nagkakagulo. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na sigurado. Ang araw na ito na nagsimula bilang isa pang araw ng asaran at tampuhan ay naging simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Habang naglalakad kami, narinig ko ang bulungan ni Marco. Alam ko, hindi ito ang inaasahan mong Pasko. Pero masaya akong nandito ka. Ngumiti ako
At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang kanyang sinasabi. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay ito: ano nga ba ang nangyari at paano nito babaguhin ang aming mga buhay? Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang isipin ang tanong na iyon. Ngunit ngayon, sa gitna ng lamig ng Disyembre at sa init ng Pasko, natutunan kong minsan ang mga bagay na hindi natin inaasahan ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Ngunit ang lahat ng ito ay tila nagsisimula pa lamang at alam kong marami pa kaming pagdaraanan ni Marco. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa pagpasok ng Disyembre, abala ang buong klase sa pagpaplano ng taunang Christmas party. Nababalot ng saya at excitement ang silid-aralan, ngunit hindi ko maalis sa isip ang isang bagay na nagpapanatili sa akin sa gilid ng aking upuan, ang exchange gift. Alam kong wala akong takas. Kailangang i-draw ang pangalan ng taong pagbibigyan. At para sa akin, ito ay parang lottery na hindi ko gustong manalo. Ako nga pala si Mia at kung may isang tao akong ayaw makabunot, iyon ay si Jake. Si Jake, ang taong lagi kong kakontra at kakasagutan sa lahat ng bagay mula sa mga proyekto hanggang sa simpleng diskusyon sa klase. Para kaming mantika at tubig, hindi kailanman magkahalo. Mula pa noong unang taon namin sa high school, hindi na kami nagkakasundo. Habang unti-unti nang umuusad ang araw, nakaramdam ako ng kaunting nerbiyos. Ang draw ay mangyayari na bukas at wala akong ideya kung ano ang gagawin kung si Jake ang mabunot ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gusto niya o kung paano siya pasasayahin sa Pasko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, meron akong kaunting kaba na baka ako ang mabunot niya. Paano kaya kung si Jake ang magbigay ng regalo sa akin? Hindi ko na maitago ang pagtatalo ng mga damdamin sa aking isipan. Dumating ang araw ng draw. Nagsimula ng magbunutan ang mga kaklase at bawat isa sa kanila ay nagpakita ng excitement at saya sa kanilang mga nakuha. Halos wala sa sarili, akong naglakad patungo sa kahon ng papel, kinuha ko ang isang piraso at binuksan ito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita ang pangalan sa papel. Jake. Bumuhos ang iba't ibang emosyon. Pagkabigla, pag-aalinlangan, at isang kakaibang uri ng pag-asang hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako kay Jake na tila walang kaalam-alam sa aking naranasan. Nasa kabilang dulo siya ng silid, nakikipag-usap sa mga kaibigan, hindi man lang bumaling sa direksyon ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa mall kasama ang aking matalik na kaibigan na si Sarah. Ano ba ang bagay na ireregalo sa taong halos hindi mo gusto? Tanong ko sa kanya habang iniikot ang mga mata. Tumingin siya sa akin, ngumingiti. Mia, baka kailangan mo lang siyang makilala ng mas mabuti. Baka hindi mo lang siya nabibigyan ng pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong alamin ang mga bagay na gusto ni Jake. Nagtanong-tanong ako sa mga kaklase, nag-obserba kapag may pagkakataon, at kahit na sa social media, sinikap kong kilalanin siya. Sa wakas, nakahanap ako ng isang bagay na tila makakapagpasaya sa kanya. Isang vintage vinyl record ng paborito niyang banda. Nalaman ko ang tungkol dito mula sa isang kaklase na minsang nakakita sa kanya na nakikinig ng musika gamit ang isang record player. Dumating ang araw ng Christmas party. Napuno ng dekorasyon ang silid-aralan at ang saya ng bawat isa ay tila nadarama ko na rin. Nagsimula ang exchange gift. Isa-isa kaming tinawag para sa aming regalo. Nang tawagin ang pangalan ko, marahan akong pumunta sa harap, dala ang regalo para kay Jake. Napansin kong nagulat siya nang makita ang pangalan ko sa kanyang regalo. Tumingin siya sa akin, may kaunting pagtataka sa mga mata. Para sa'yo, sabi ko, pilit na ngumiti. Merry Christmas! Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo. At nang makita ang vinyl record, nakita ko ang isang uri ng saya sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita noon. Wow, Mia, hindi ko inaasahan ito. Salamat, sabi niya,
marahan at may sinseridad. Nang bumalik ako sa aking upuan, hindi ko maiwasang mapaisip. Tila may nabago sa pagitan namin kahit paano. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, tinawag na ang pangalan ni Jake para sa kanyang regalo. Nang lumapit siya sa harap, may dala siyang maliit na kahon na may maganda at makulay na pambalot. Nang ibigay niya ito sa akin, nagulat ako. Ako ang napili niya. Binuksan ko ang kahon at nakita ko ang isang magandang bracelet na tila may kahulugan. Nalaman ko na mahilig kang mangolekta ng bracelet kaya sana magustuhan mo, sabi ni Jake, may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang dati kong kaaway ay tila nagbigay ng regalo na may tunay na pag-iisip. Nang matapos ang party, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Jake. Alam mo, hindi ko inasahan na ikaw ang mabubunot ko, sabi ko. Ngunit salamat, nagustuhan ko talaga. Ngumiti siya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Mia, sa totoo lang, hindi ko rin inasahan na ikaw ang mabubunot ko, pero natutuwa ako na nangyari ito. Sa likod ng saya ng Christmas party, nagkaroon ng pagbabago sa pagitan namin ni Jake. Isang pagbabago na hindi ko inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng Pasko? Hindi ko alam, ngunit alam kong simula pa lang ito ng isang bagong kabanata. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw ng exchange gift sa aming klase. Simula pa lang ng semester, hindi na kami magkasundo ni Miguel. Siguro dahil sa pareho kami ng ambisyon. Palaging gustong maging pinakamagaling sa lahat ng bagay. Pero sa kabila ng aming alitan, hindi ko maipagkaila na may kakaibang kilig na dumadaloy sa akin tuwing nagtatagpo ang aming mga mata. Kaya't sa kabila ng galit, may bahagi ng puso ko ang tila humihiling na sana'y maging maayos ang lahat. Habang naglalakad ako papasok sa classroom, ramdam ko ang excitement sa hangin. Nakita ko ang mga kaklase kong masayang nagsusukatan ng mga regalo. Ang ingay ng kanilang tawanan ay tila musika sa aking pandinig. Pero nang maibaling ko ang aking paningin kay Miguel na nakaupo sa dulong bahagi ng silid, biglang bumagal ang oras. Nakayuko siya, abala sa paggawa ng kung ano. Hoy, Lara! Tawag ni Jenna, ang kaibigan kong madaldal. Ano, ready ka na ba sa exchange gift? Ngumiti ako at tumango. Oo naman, sana magustuhan ng makakatanggap nito. Sabay taas ng maliit ngunit maayos na nakabalot na regalo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang pagbibigyan ko. Pero alam kong espesyal ito dahil pinili ko mismo ang laman nito. Isang bracelet na may nakaukit na pangalan ng aming eskwelahan. Simple lang ngunit may sentimental na halaga. Nagsimula na ang palitan ng regalo at isa-isa kaming tumayo upang ipasa ang aming mga regalo sa pangalan na nabunot namin. Nagulat ako nang marinig ang pangalan ni Miguel na siya palang makakatanggap ng regalo ko. Napalunok ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Lumapit ako kay Miguel na tila walang kaalam-alam na ako ang magbibigay sa kanya ng regalo. Ngumiti ako kahit medyo kinakabahan. Miguel, Merry Christmas, sabi ko habang iniabot ang regalo. Tumingin siya sa akin, nagulat, ngunit hindi nagsalita. Kinuha niya ang regalo at dahan-dahang binuksan ito. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha nang makita ang laman. Napatingin siya sa akin, tila may gustong sabihin, ngunit pinigilan ang sarili. Ako naman ay nanginitian siya, umaasa na kahit papaano ay magustuhan niya ito. Nang oras na para sa kanya na magbigay ng regalo, lumapit siya sa akin. Lara, alam kong hindi tayo palaging nagkakasundo, pero sana magustuhan mo ito, sabi niya. Sabay abot ng maliit na kahon na nakabalot ng pula at gintong papel. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ako ang nabunot ni Miguel. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon
at tumambad sa akin ang isang pares ng hikaw na hugis bituin. Napakaganda nito. Alam kong may halaga dahil sa intricatis na disenyo. Miguel, ang ganda nito. Salamat, sabi ko. Sinserong tiningnan siya sa mata. Ngumiti siya, ang nangiti na hindi ko pa nakita noon. Alam mo Lara, matagal ko nang gustong sabihin ito. Pasensya na kung minsan nagiging competitive tayo. Pero sa totoo lang, gusto kong mas makilala ka pa. Napalunok ako, nagulat at hindi alam kung paano tutugon. Miguel, ako rin. Siguro nga masyado tayong nakatuon sa kompetisyon, pero gusto ko ring makilala ka. Sa gitna ng ingay at tawanan ng aming mga kaklase, naramdaman ko ang isang di maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin ni Miguel. Parang may bagong simula na nagbubukas para sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa loob ng kahon ng hikaw, may isang maliit na papel. Nakayuko ako upang basahin ito. Ang sulat kamay ni Miguel ay malinaw na nakasaad. PS, may kailangan kang malaman. Pagkatapos ng party, maaari ba kitang makausap? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Nagkatinginan kami ni Miguel at sa kanyang mga mata ay may halong kaba at pag-asa. Sa kabila ng kasiyahan ng palitan ng regalo, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagay na magbabago sa lahat. Sa pagkakataong iyon, alam kong ang Pasko ay magiging hindi lang tungkol sa mga regalo, kundi sa isang bagong simula. Habang patuloy ang saya sa paligid, hindi ko maiwasang isipin ang maaaring mangyari pagkatapos ng party. Ano kaya ang kailangan niyang sabihin? Sa kabila ng saya, may halong kaba at excitement na bumabalot sa puso ko. At sa kabila ng saya, alam kong ang kwento namin ni Miguel ay hindi pa tapos. Maraming maaari pang mangyari. Sa wakas, dumating ang araw ng exchange gift sa klase. Kakaibang saya ang bumabalot sa paligid. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa bawat sulok ng silid-aralan. Kahit pa magkaaway kami ni Alex, hindi ko maitanggi na may bahagi ng puso ko na nasasabik sa mangyayari. Napakaraming bagay na nag-uumapaw sa isip ko at hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon ngayon. Okay, klase, simulan na natin ang exchange gift. Masiglang sabi ni Ma'am Lopez habang inaayos ang mga pangalan sa fishbowl. Nagkatinginan kaming lahat, puno ng excitement at konting kaba. Sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, nakaramdam ako ng kakaibang kilig. Ano kaya ang matatanggap kong regalo? Isa-isa nang tinawag ni Ma'am Lopez ang mga pangalan. Ang bawat pagbukas ng regalo ay sinusundan ng tawanan, palakpakan o minsan ay mga kunwaring reklamo. Naghahalo ang saya at ingay sa silid. Nang malapit nang matapos ang listahan, narinig ko ang pangalan ko. Elaine, tawag ni Ma'am Lopez. Tumayo ako, pilit na ngumingiti kahit na may kaba sa dibdib. May bahagi sa akin na umaasang si Alex ang nagbigay ng regalo, kahit pa imposible. Lumapit ako sa harap at kinuha ang kahon na may simpleng balot. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa mga palad ko. Pagbukas ng kahon, bumungad sa akin ang isang maliit na music box, may disenyo ng lumang simbahan na napapaligiran ng mga nagniningning na bituin. Bigla kong narinig ang himig ng Silent Night mula rito. Nakakaaliw at sabay na nakakapanatag ang tunog. Hindi ko maiwasang nangumiti. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng senyales kung sino ang nagbigay nito. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang pangalan ni Alex. Alex! Tawag ni Ma'am Lopez. Siya naman ang tumayo at sa hindi inaasahan, lumapit siya sa akin upang ibigay ang kanyang regalo. Nagkatinginan kami saglit at sa mga mata niya ay may kakaibang sinseridad na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagbago sa pagitan namin. Bumukas siya ng isang kahon na may pilak na balot. Sa loob ay isang lumang libro na halatang iningatan ng matagal. Ang pamagat nito ay Mga Kwento ng Pasko. Napansin ko ang kalumaan ng mga pahina, pati na rin ang mga sulat kamay na tala sa gilid. Mukhang personal na ito para sa kanya.
Salamat, sabi ni Alex, nginitian ako ng bahagya. Ito ay para sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang reaksyon. Parang may mga pader na bumagsak sa pagitan namin. Nagkausap kami ng mata sa mata at sa sandaling iyon, alam kong may pag-asang magkabati kami. Pagkatapos ng palitan ng regalo, hindi na ako makapagpigil. Nagpasya akong kausapin siya. Lumapit ako kay Alex habang lahat ay abala sa kani-kanilang mga regalo. Alex, gusto ko lang sabihin, salamat sa music box. Napakaganda nito. Sabi ko medyo nahihiya. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata ay may kilig na hindi ko maintindihan. Alam mo, hindi ko inaasahang ikaw ang makakakuha niyan, pero masaya akong ikaw ang nakatanggap. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Tungkol pala sa mga nangyari dati, sana maging okay na tayo. Tumango siya, tila nag-aalangan sa simula pero unti-unting nagiging determinado. Oo, Elaine, gusto ko ring maging maayos tayo. Ngunit bago pa kami tuluyang makapag-usap, isang pangyayari ang gumulo sa lahat. Biglang pumasok ang isang estudyante mula sa labas, dala-dala ang isang liham. Mukhang galing ito sa principal's office. Nagkatinginan kami ni Alex, nagtataka. Elaine, Alex, tawag ng estudyante. Kailangan niyo raw pumunta sa opisina ngayon din. Nagulat kami pareho. Ano kaya ang dahilan ng biglaang tawag? Hebang papunta sa opisina, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-anong senaryo. May twist sa kwento naming ito at hindi ko alam kung ito ba ay magandang balita o hindi. Pagdating namin sa opisina, nandoon si Principal Santos, nakaupo at tila seryoso ang muka. Elaine, Alex, sabi niya, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Nagkatinginan kami ni Alex, parehong kinakabahan. Ano kaya ang mangyayari? Sa sandaling iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago ang magaganap. Ang tanong lang ay kung ito ba ay magiging simula ng bagong yugto o isang pagsubok na kailangan naming pagdaanan. At doon natapos ang araw ng exchange gift na puno ng saya, pag-asa at isang misteryo na nag-aabang ng kasagutan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng anumang tipikal na araw sa paaralan. Ang hangin ay puno ng lamig na dala ng Disyembre at ang bawat estudyante ay abala sa kanilang mga gawain para sa nalalapit na Pasko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kasiyahan ng aking mga kamag-aral, may isang tensiyon na patuloy na bumabalot sa pagitan namin ni Carlo. Si Carlo at ako ay hindi na magkasundo mula pa noong unang araw ng klase. Hindi ko na rin maalala kung paano nagsimula ang alitan. Siguro dahil sa kompetisyon sa akademikong gawain o baka dahil sa hindi pagkakaintindihan sa isang proyekto. Ano man ang dahilan, naging bahagi na ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Ngayon, sa kabila ng aming alitan, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Ang aming guro ay nag-organisa ng isang exchange gift. Lahat kami ay may nakatalagang pangalan na pagbibigyan ng regalo. At sa hindi inaasahang pangyayari, si Carlo ang nakabunot sa akin. Sa una, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Nakakatawa, pero sa kabila ng aming mga away, ninais kong mabigyan ng pagkakataon na makilala siya ng mas malalim. Nagsimula akong mag-isip kung ano ang maaari kong ibigay na regalo sa kanya na magiging makabuluhan, kahit na hindi kami magkasundo. Sa araw ng exchange gift, kami ay nagtipon sa loob ng aming silid-aralan. Ang excitement ng bawat isa ay palpable, ngunit sa loob ko, may halong kaba. Inabot ko kay Carlo ang munting kahon na aking inihanda. Sa loob nito ay isang maliit na figurine ng Santa Claus na may hawak na maliit na libro. Isa itong simbolo ng aming pagkakaiba. Ako na mahilig sa pagbabasa at siya na mas nakatuon sa sports. Nang ibigay niya sa akin ang kanyang regalo, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang kahon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang basketball na may pirma ng aming paboritong player. Nagulat ako. Paano niya nalaman?
Akala mo ikaw lang ang may alam sa lahat, ha? Pahabol ni Carlo, sabay ng ngiti. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang nangiti niya na walang bahid ng pag-aaway. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Nagsimula ito sa simpleng pasasalamat at mga patawa. Unti-unti, natuklasan ko na marami pala kaming pagkakapareho, lalo na sa aming mga pangarap. Nagulat ako sa mga bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Ang kanyang hilig sa musika, ang pagkahilig niya sa pagsusulat, at ang pangarap niyang maging isang guro balang araw. Habang patuloy ang aming kwentuhan, hindi ko napansin na unti-unti nang natutunaw ang yelo sa pagitan namin. Ang dating tensyon ay unti-unting napapalitan ng mas malalim na pag-unawa. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May biglang kumatok sa pintuan ng silid-aralan. Isa itong lalaki na hindi namin kilala, may dala siyang isang malaking kahon na tila puno ng mga regalo. Nagpakilala siya bilang kapatid ni Carlo. Carlo, may kailangan kang malaman, sabi ng lalaki. Nagtaka kami sa urgency ng kanyang tono. Sa gitna ng kasiyahan ng Pasko, isang balita ang dumating na nagpatigil sa amin. Ang kanilang ina na nasa ibang bansa ay nagkaroon ng isang aksidente at kailangan ng agarang operasyon. Ang buong silid-aralan ay natigilan. Sa kabila ng aming bagong pagkakaintindihan, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Carlo. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, pero alam kong kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang lihim na mensahe na nakatago sa loob ng kanyang regalo. Isang maliit na papel na may nakasulat na, "Sa likod ng lahat ng ito, may isang sorpresa." Nagtaka ako sa mensahe, ano ang ibig sabihin nito? Sa gitna ng lahat ng kaganapan, isang bagong tanong ang bumalot sa aking isip. Sa kabila ng nangyari, isang misteryo ang lumitaw. Isang bagay na hindi ko inaasahan at isang bagay na kailangang tuklasin. Sa di inaasahang pagkakataon, ang aming alitan ay napalitan ng pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagong kabanata ang nagbubukas, isang twist na hindi ko inaasahan. Ano ang sorpresa? Ano ang kahulugan ng mensahe? Sa bawat sandali ng aming pag-uusap, alam kong simula pa lang ito ng isang bagong yugto. Ang Pasko ay isang ngang panahon ng magagandang sorpresa at ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Sa simula pa lang ng semestreng ito, hindi naging madali ang relasyon namin ni Mark. Parang araw-araw, may hindi kami pagkakasunduan mula sa mga simpleng proyekto hanggang sa kung sino ang maglilista ng mga pangalan ng grupo para sa mga gawain. Hindi ko alam kung bakit, pero palaging may tensyon sa pagitan namin. Para bang may paligsahan na hindi namin sinasadya, palaging may kompetisyon sa hangin. Ngayon, sa kalagitnaan ng Disyembre, hindi ko inaasahang magiging bahagi kami ng isang exchange gift na inorganisa ng aming klase. Sa totoo lang, ang ideya ng pagbibigay ng regalo sa isang tao na hindi ko gusto ay hindi kaaya-aya sa akin. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, si Mark ang nabunot ko. Natawa ako sa irony ng sitwasyon. Ano nga ba ang ibibigay ko sa isang taong palaging bumabara sa mga ideya ko? Sa kabila ng lahat, sinubukan kong mag-isip ng regalo na maaaring magustuhan niya. Nakarinig ako minsan na mahilig siya sa photography, kaya nagdesisyon akong bilhan siya ng isang maliit na photo album na may personalized na cover. Sa isip ko, okay na iyon. Hindi naman kami close, kaya hindi ko kailangan mag-effort ng husto. Tama? Sa araw ng exchange gift, ang lahat ay excited. Naramdaman ko ang saya ng bawat isa habang isa-isang binuksan ang kanilang mga regalo. Nang dumating na ang oras para kay Mark, medyo kinakabahan ako. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Alam kong hindi kami magkaibigan, pero umaasa akong kahit papaano ay matutuwa siya sa pinili kong regalo. Binuksan ni Mark ang regalo at ngumiti siya. Hindi ko alam kung totoo ang nangiti niya
o isa lamang itong polite gesture, pero kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Salamat Clara, ito ay thoughtful. Sabi niya habang tinitingnan ang photo album. Pagkatapos ng mga palitan ng regalo, ako naman ang nagbukas ng natanggap ko. Sa loob ng makintab na papel, nandoon ang isang kahon na may nakasulat na para kay Clara. Ang puso ko ay kumabog, hindi dahil sa excitement kundi dahil sa kaba. Ano kaya ang ibinigay sa akin ni Mark? Sa pagbukas ko sa kahon, natagpuan ko ang isang pares ng earphones. Hindi ito ang ordinaryong earphones. Ito ay noise cancelling at may maganda at eleganteng disenyo. Alam ko ang halaga nito at hindi ko inaasahang makakatanggap ng ganito mula sa kanya. Sa loob ng kahon, may maliit na papel na nakasulat para sa mas tahimik na pag-aaral. Merry Christmas, Mark. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan pagkatapos kong mabasa iyon. Ang simpleng gesture na iyon ay nagparamdam sa akin na kahit paano, may pakisiya sa akin sa kabila ng lahat ng alitan namin. Nagpasalamat ako, ngunit pakiramdam ko ay hindi sapat ang mga salitang iyon para ipahayag ang aking nararamdaman. Sa mga susunod na araw, hindi ko na masyadong iniisip ang mga away namin ni Mark. Sa halip, naisip ko ang mga pagkakataon na hindi ko pinansin ang mabubuting bagay na ginawa niya. Nagumpisa akong mapansin ang mga maliliit na bagay, ang pag-aalok niya ng tulong sa mga proyekto, ang pagbibigay niya ng masarap na ideya sa mga collaborative tasks at ang pagiging masiyahin niya sa kabila ng stress ng eskwela. Isang gabi, nagdesisyon akong kausapin siya. Sinabi ko na gusto ko siyang makilala ng mas mabuti, hindi bilang kakompetensya kundi bilang kapwa estudyante na naglalakbay sa parehong landas. Hindi ko inaasahan ang magiging tugon niya pero ramdam ko ang katahimikan sa hangin nang ngumiti siya at sinabing, "Matagal ko nang hinihintay na marinig iyan mula sayo." Sa paglipas ng mga araw, naging mas madali ang lahat. Naging masaya ang mga proyekto at ang mga ideya ay nag-uumapaw sa bawat brainstorming session. Naramdaman ko ang bagong simula sa aming dalawa at sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon na maging magkaibigan sa tunay na kahulugan ng salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na hindi ko alam ay lumutang. Isang bagay na magbabago sa direksyon ng aming kwento. Sa aming pag-uusap isang araw, napagtanto ko na ang regalong ibinigay ko sa kanya ay hindi lamang isang simpleng photo album. Sa loob nito, nakatago ang isang lumang litrato na hindi ko napansin. Isang larawan ng amin noong unang taon sa kolehiyo, kung saan kami ay nagkasama sa isang event. Nasa likod ng litrato ang mga salitang para sa mga alaala na hindi natin makakalimutan. Hindi ko alam kung paano napunta ang litrato sa album, pero alam kong nagdulot ito ng kakaibang pagkatanto sa aming dalawa. Ang mga alaala ay hindi lamang mga nakaraan. Ito ang mga pundasyon ng kung sino tayo ngayon. Sa kabila ng twist na ito, alam kong ang Pasko ay simula ng isang bagay na mas maganda. Isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pag-unawa. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na araw ng exchange gift sa klase. Halos lahat sa amin ay excited at puno ng kaba. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maalis sa isip ko si Miguel, ang mortal kong kaaway, na tila ba hindi maiiwasan ang pagkakataon na siya ang aking makakasama sa exchange gift. Parang sinasadya ng tadhana na lagi kaming pinaglalapit kahit na gusto ko nang umiwas sa kanya. Ang classroom ay puno ng masayang dekorasyon, mula sa mga makukulay na parol hanggang sa mga Christmas lights na kumikislap sa bawat sulok. Ang amoy ng bagong luto na bibingka at puto bumbong ay naghalo sa hangin, nagdadala ng init at kasiyahan sa malamig na umagang iyon. Nagsimula na ang palitan ng mga regalo at bawat isa ay may kani-kaniyang haka-haka kung sino ang makakatanggap ng kanilang inihandang sorpresa. Bakit parang kinakabahan ka?
Tanong ni Lily, ang matalik kong kaibigan, habang inaayos niya ang kanyang buhok at naglalagay ng maliit na Christmas hat sa kanyang ulo. Kilala mo naman si Miguel, di ba? Malay mo, magugustuhan mo pala ang ibibigay niya. Ngumiti lang ako, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Sa totoo lang, mas kinabahan ako sa posible niyang reaksyon sa regalo kong ibibigay kaysa sa matanggap ko. Sa gitna ng pag-aalala, tumunog ang kampanilya. Hudyat na magsisimula na ang exchange gift. Isang estudyante ang pumunta sa harap, hawak ang kahon ng mga papel na naglalaman ng pangalan ng bawat isa sa amin. Isa-isa kaming tinawag at unti-unti ko nang nakita ang excitement sa bawat mukha ng aking mga kaklase. Hanggang sa umabot na ang pagkakataon para kay Miguel. Naglakad siya papunta sa harap, suot ang kanyang paboritong pulang jacket na laging nagpapatingkad sa kanyang maitim na buhok. Bukod sa hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya, ramdam ko rin ang kabog ng aking dibdib. Laking gulat ko nang makita kong hawak niya ang pangalan ko sa papel. Naglakad siya pabalik sa upuan na malapit sa akin. May hawak na maliit na kahon na may kumikinang na ribon. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ng regalo. Sana magustuhan mo. Napangiti ako kahit labis na nag-aalala. Salamat, sabi ko, sabay bukas ng kahon. Nagulat ako sa nakita ko sa loob. Isang pares ng hikaw na hugis bituin, kumikinang na tila gawa sa pilak. Nais kong ipakita na nagustuhan ko ito. Ngunit higit pa sa regalo, mas naguluhan ako sa kanyang intensyon. Ang ganda, sabi ko, nagpipigil ng emosyon. Ngumiti si Miguel, tila ba may iniisip na hindi ko mabasa. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo, pero matagal ko nang gusto kang makausap. Nagulat ako sa sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Bago pa man ako makapagsalita, may biglang pumasok sa aming classroom. Si Miss Reyes, ang aming guro, dala ang isang malaking kahon. May sorpresa ako para sa lahat, sabi ni Miss Reyes. Mayroon tayong espesyal na regalo na hindi inaasahan. Isa sa inyo ay makakatanggap ng isang holiday trip para sa 2 tao. Nagkaroon ng ingay at excitement sa buong klase. Halos lahat ay nagdadasal na sila ang mapili. Laking gulat ko nang biglang tawagin ni Miss Reyes ang pangalan ko. Ikaw, Clara, ang masuwerteng makakatanggap ng trip na ito. Pero kailangan mong pumili ng isang kasama. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang pagpili. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, kasama na si Miguel. Sa gitna ng pag-aalinlangan, biglang nagkaroon ng ideya sa isip ko. Ang pagkakataong ito ay maaaring maging daan para sa isang pagbabago. Siguro, sabi ko, nanginginig ang boses, pwede ko bang isama si Miguel? Nagulat ang lahat, pati si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na may halong pagtataka at saya. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, pero may kakaibang pakiramdam na nagsasabi sa akin na ito ang tamang desisyon. Habang nag-aayos si Miss Reyes ng mga detalye, naramdaman kong may nagbago sa pagitan namin ni Miguel. Ang mga ngiti niya ay tila ba may ibig sabihin na hindi ko pa lubusang maunawaan. At sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, ano kaya ang mangyayari sa trip na ito? Sa paglabas ko ng classroom, iniisip ko kung ano nga ba ang kahihinatnan ng desisyon kong iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang Paskong ito ay magiging kakaiba, puno ng saya at siguro ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng excitement, hindi ko pa rin maalis ang kaba sa puso ko dahil hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Miguel. Ano nga ba ang tunay na intensyon niya at paano kung ang trip na ito ay magbago sa lahat?